Ang aswang sa sari-sari store. Sa isang maliit at liblib na baryo, may lumang sari-sari store na pagmamay-ari ni Aling Rosa. Maghapon itong bukas, ngunit pagsapit ng alas 10 ng gabi, mahigpit niyang isinasara ang tindahan. Nagtataka ang lahat. Bakit ang aga mong magsara, Aling Rosa? Tanong ng mga kapitbahay. Ngumingiti lamang siya. May bumibili kasi rito kapag hating gabi at hindi sila tao. Akala ng lahat ay biro lamang iyon. Isang araw, dumating sa baryo si Carlo, isang binatang bagong lipat. Dahil hindi siya naniniwala sa multo o aswang, nagpasya siyang magbantay sa tapat ng tindahan isang gabi. Bandang alas 12, tahimik ang buong baryo. Walang maririnig kundi huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin. Biglang, tok, 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 may kumatok sa pintuan ng tindahan. Sumilip si Carlo. May babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. Hindi makita ang mukha. Mahinahon nitong sinabi, "Aling Rosa, pabili po ng asin." Binuksan ni Aling Rosa ang maliit na bintana. Iniabot ang asin. Nagbayad ang babae gamit ang lumang barya na kulay itim. Pagkaalis nito, napansin ni Carlo na hindi pala ito naglalakad. Lumilipad pala ito ng bahagya sa lupa. Kinilabutan siya. Makalipas ang ilang minuto, may isa na namang kumatok. Isang matandang lalaki. Payat, maputla, mahahaba ang kuko. Pabili ng suka. Nang umalis ito, nakita ni Carlo na baliktad ang mga paa nito. Doon lamang niya naalala ang kwento ng matatanda. Kapag baliktad ang paa, aswang iyon. Nanginginig na si Carlo ngunit hindi pa rin siya umalis. Eksaktong alas 3 ng madaling araw, biglang tumahimik ang paligid. Pati mga aso ay tumigil sa pagtahol. Unti-unting bumukas ang ulap. Lumabas ang buwan. Kasabay noon, may narinig siyang kakaibang tunog. Tik, 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 palakas ng palakas. Biglang may dumaan na anino sa ibabaw ng bubong. Mabilis. Napakabilis. Tumingin siya sa taas, may isang nilalang na nakadapa sa bubong. Mapupulang mata, mahahabang pangil, mahahabang tila, at nakatingin mismo sa kanya. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti nito ay hindi pangkaraniwan. Abot hanggang tenga. Napaatras si Carlo. Biglang nagsalita si Aling Rosa. "Huwag mo siyang titigan. Huwag kang gagalaw." Ngunit huli na. Nagkatinginan sila ng nilalang. Bigla itong tumalon mula sa bubong. Napakalakas ng pagbagsak. Tumakbo si Carlo. Naririnig niya ang mabibigat na yabag sa likuran. Palapit. Nang palapit. Nang lumingon siya, wala na. Huminto siya upang huminga. Akala niya ligtas na siya. Hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hininga sa kanyang batok. May bumulong. "Bakit ka tumatakbo?" Dahan-dahan siyang lumingon. Ang babae sa puti ang nasa likod niya. Ngayon ay kita na ang mukha nito. Wala pala itong mata. Puro itim ang mga butas ng mata. Humahaba ang dila. Unti-unti siyang nilalapitan. Napasigaw si Carlo. Sa kabutihang palad, tumilaok ang manok. Tumunog ang kampana ng simbahan. Unti-unting naglaho ang babae. Nakaligtas siya. Kinabukasan, sinabi niya sa buong baryo ang nangyari. Ngunit walang naniwala. Lumipas ang ilang linggo. Isang pamilya ang lumipat sa lumang bahay katabi ng sari-sari store. May maliit silang anak. Mula noon, tuwing gabi, may kumakatok. "Pabili po ng asin. Pabili po ng suka. Pabili po ng bawang." Ngunit ang nakakatakot, hindi na si Aling Rosa ang nagbubukas. Ang tindahan ay matagal nang nasunog at ayon sa mga matatanda, 20 taon na ring patay si Aling Rosa. Ngunit hanggang ngayon, may ilaw pa ring nakikita sa dating tindahan tuwing alas 12 ng gabi. May mga kumakatok pa rin at kapag napadaan ka roon, makaririnig ka ng mahinang boses na nagsasabing, "Pabili po." Kung sasagot ka, hindi ka na raw makakauwi.
Salamat sa pakikinig. Please like and share and follow for more videos sa Story Tagalog.